Ha? Kung anong gusto nilang gawin na illegal, since nasa loob ka na ng gobyerno, madali kang gumawa ng kung ano man. Konting bayad lang. Katulad nga nito, nakaalis nga si Alice Goo eh. Diba? So yun yung gusto nila. Ma-penetrate nila. Mismong gobyerno. Makapasok sila. So anong purpose? At the time ni Rose Nono Lim, na asawa ni Alan Lim, na involved di umano sa drugs. Diba? Kasama siya sa family. Pogo. Diba? Sila yung nagkaroon ng, isa sila sa nagkaroon ng, yung Pogo nila, sila yung isa na sa nagkaroon ng lisensya. Binigyan ng lisensya. Yung Shen Wong yata ang pangalan. Shen Won. Parang ganon. Limited. Basta, isa sila sa nabigyan ng legit na lisensya para mag-operate ng Pogo. Okay, so pakita natin kung paano ba ang galawan sa loob, ha. Ito. Umpisa natin, ha. Pero may papakita ako sa inyo dito, ha. Umpisa natin. Yan. Ito, ay, papansin nyo. Ito si, yung nasa likod ngayon ni Duterte, ay, yun, yung medyo chubby ng konti. Yun si Alan Lim. Akin din yung mabuti yan, ha. Kita nyo? Nadinig nyo? Kinakausap dating Pangulong Duterte si Michael Yang ng Tagalog. Ha? Pilipino, ha? Ulit, ha? Pakinggan nyo, kasi dito ka lang ito nakita, eh. Ulit natin, ulit. Okay, ulit, ha? Ulit, ha? Tagalog, ha? Nadinig nyo? Di ba Tagalog din makipag-usap to si Michael Yang? Sabi nga 1999, nandito na yan eh. Pero na ba, nung nagte-testify sa family case, sa Senate, may interpreter pa siya kuno. Diba? Para tayong ginagawang GAGO, diba? Oh. Tapos, tinotolerate at that time, ni dating Pangulong Duterte. Diba? Galit na galit siya kay Senator Curtun. At pwede daw manalo sa Tokaton. Remember that? Pero diba, alam niya nagtatagalog. Tapos, kinukonsinti niya. O, yan. Yan. Lahat yan, Chinese. Kasama lahat pinakilala ni Michael Yang. Ito, ha. Ito, totoong naka-suit. Nakatabi nung naka-gray. At saka katabi na ang panloob yung pink. Yun si Alan Lim. Alan Lim. Okay? O, yan. Pinakita ko lang sa inyo, ha? Ibig sabihin, nung pa tayo niloloko ng mga to. Kasi marunong pala mag-Tagalog. Charot lang, hindi daw marunong. Samantalang nag-usap sila ni dating Pangulong Duterte, Tagalog. Okay? Now, so pakinggan na natin, ha. So alam niyo naman na ng konti itong mga sinabi ni Asierto, ni Police Colonel Asierto. Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano ba kagalit si Duterte, si dating Pangulong Duterte. Saka natin babanggain yung ibang mga ebidensya. Okay? Tignan mo. Kung hindi niya ako maunahan, ubusin ko talaga. Kita nyo kung gaano ba siya kagalit dito, kila Asierto and Fajardo. Actually, binanggit niya rin dito si Guban, eh. Pero mamaya, papakita ko sa inyo, ang dami niyang sinaksak na kaso, especially kay Colonel Asierto. Yan, ito sila. Kasi ito si Michael Yang, ngayon lang ito nagsumulpot ang pangalan. At ang trabaho nitong si Fajardo, Asierto, silang yung mga Chinese magpunta dito, yung mag-investor, alam na may pera, hinuhuli nila, ikukulong nila sa isang lugar, tapos maghingi ng ransom, kasi daw nahuli na may. Tingnan nyo, may pinapasok na kidnapping. Eh, Pangulo ka na eh. Diba? Pangulo ka na nun. Ang laki. Magkano ano nito? Magkano ang Intel funds nito? Saka Confi funds nito? Di ba umabot ng bilyon? Alam mo pala kung totoo yan. Di ba? Alam mo pala na sinasabi mong involved sa ganyang klaseng kidnapping. Nagpaparansom. Bakit di mo sinampahan ng kaso? Di ba? Actually, may balita ganito. Okay? Base doon sa
drug list nila, sa narcotics list nila, itong si Michael Yang, nasa list ng PIDEA. Inamin niya ni PIDEA, Chief Aaron Aquino, na nasa listahan nila itong si Michael Yang. Pero, eto, syempre, madikit, malapit. Nasaan na to? Okay. Ito naman, ang sabi ha, basta sa PIDEA may lista. Ito yung mga drug personalities na nandun. Some of them are still at large. Henry Tan is still at large. Long Xie or Johnson Chua is still at large. Alex Go is still at large, and others. So yan, sir, kahit haginapin mo sa lahat yan, sir, walang Michael Yang dyan, sir. Kahit sa case operation ng Crystal Gold and case operation of White Crystal ng HOT, walang Michael Yang dun, sir. Because we know the personalities. Nag-collaborate na, sir, kami dalawa eh. That is why I was really amazed and surprised bakit biglang nagkaroon siya ng kwento ang Dumoy Laboratory ng Michael Yang. Oh. Di ba? Napawalan sala agad. Samantala sa PIDEA, meron silang pangalan. Okay? Now, ito pa ang sabi niya. Okay? Start natin na letra sa ito. Babanggayin To natin na. prevent na hindi mapriso ng, because ang droga, pag nahuli ka, diretso ka, no bail. At hindi ka ma-release. Kaya yung mga check na walang bayad. Yung Koreano na pinatay sa krame, and if you are viewing Netflix, ang tawag niyan, is it Narco. Yun yung at the end of yung mga nakatawa yung mga opisyal. Yan si Asierto pati si Pardo. They were the ones who killed that Korean. And ito si Asierto, ito yung broker ng AK-47, about 1,000 pieces, inimport niya at inibigay niya sa NPA. Tanungin ko kayong mga... Okay. Una ha, binanggit niya yung South Korean. Yun yung si Ji Ik-ju na natagpuan, namatay sa Camp Crame. Okay. Di ba? Pansinin nyo ha? Pansinin nyo. Pinasok niya. Ang sabi niya, ang kumitil ng buhay nun, Fajardo at saka si Asierto. Okay? Ipapakita ko sa inyo na ito, na naman, si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, nagpaplanta na naman, nag-iintriga na naman, para masira ang pangalan ni Police Colonel Asierto. At may madahilan naman siya para mapa-aresto. Tandaan natin ha, nandoon pa lang sa Senate ito. Ay, si Jimmy Guban pala yun. Pero after that ha, pinapahuli niya tong si Asierto. Sige, tignan natin, ano nangyari sa kaso ni Ji Ik-ju. Okay, tignan natin to ha. Papasahin natin ha. Court of Appeals convicts mastermind in killing of Korean Ji Ik-ju. Ito yung South Korean, sabi niya. Na ang, sabi niya, pumitil ng buhay. Itong sila Fajardo, saka si si Asierto. Sige, ayan ha. News to. Anong news to? July 19, 2024. Rappler to ha, Rappler to. Okay. Ayan siya. Ayan. Alam niyo ba? Ayan o. Ang mga nakasuhan dito, walang pangalan ni Asierto at ni Fajardo. Okay? Ang nakasuhan dito, si Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Ayan na, the mastermind behind the Koreans killing. Tapos, okay, ito pa. Ito yung mga nakasuhan eh. In-highlights ko na yan eh. Ayan. Kita nyo? Police Master Sergeant Ricky Santa Isabel and Police Executive Master Sergeant Roy Villegas, former NBI Agent Jerry Omlang and Gerardo Santiago. Sila yung kinasuhan. Sila yung nakasuhan sa court at sila din ang nasabing guilty.
So, nasaan dito yung pangalan ni Fajardo at ni Asierto? Kita nyo kung paano gumawa ng intriga si dating Pangulong Duterte. Tapos ang dami nakikinig sa kanya at that time. Kasi kung di ako nagkakamali, parang nagka-campaign sila dito. Nandiyan kasi si Coco Pimentel eh. Okay? So, yun yun. So, para masiraan niya yung mga tao na hindi niya gusto, gagawa siya ng intriga. Remember this ha. Babalik ko lang para matandaan nyo. It starts what we planted the intrigues there. I am just as, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was his person who squealed on him. And then when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigue so that we would know where they were from where they came from. See? Sanay siya gumawa ng intriga. Yan din ang ginawa niya. Lumalabas na yan din ginawa niya kay Police Colonel Asierto. Okay? So, ang dami niyang pinasok na mga cases, pati ito, yung nakuha sa magnetic lifter, sa kanila pinasagot. Dito sa tatlo, kay Guban, Fajardo, and Asierto. Saka yung ibang mga may-ari nung trading, yung Bicaba Trading, pero mukhang yun nawawala. Diba sabi ni Jimmy Guban, yun wala. Bakit nawawala? Diba? Mukhang hindi na yung pinalasot kasi pwede yung magsalita eh. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanila. So, balik tayo ha. Okay, balik tayo kay ano. Police. Bakit buhay pa yung mga yan? Oh. See? Diba nakita nyo kung paano siya magbanta? Kung ikaw ba naman sabihin niya, ba't buhay pa yan? Police, militar, ba't buhay pa yan? It's one way of impliedly ordering these people to get this man. Bakit buhay pa yan? Diba? Sino hindi matatakot dun? Siya na nga yung nag-report. Binigyan ka ng report. Meron naman totoo. May physical na nakita. Physical evidence. Magnetic lifter. Pero siya pa ngayon ang pinapahunting. Diba? Okay, go. Ayaw na inyong patayin? Oh, diba? Ayaw niyong patay. Yin? Diba? Parang galit siya. Ang hirap kasi may salita dito. Baka kasi maano tayo, ma-censor tayo ng ano eh. Ayaw niyang yin. Galit siya eh. Meron gusto siyang gawin. Diba? Kaya nagtago ito si Asierto. Sabihin ninyo. Oh. Bibigay ako sa iyo sa mga binatawan ko na. This is the entire gamot. Sabi niya, hindi raw ako nakilig sa kanya. Itong si Eduardo P. Asierto, Police Senior Superintendent PNP, head of the group who spent most of their career in the anti-narcotics operation. Dismissed from PNP effective August 14, 2016 due to procurement of AK-47 rifle which eventually landed in the possession of the New People's Army. Drug activity, head of the group who spent most of his career in the anti-narcotics operations with reputation of amassing wealth by recycling drugs that they have confiscated. Known as extortionists from apprehended suspects, especially Chinese nationals. Okay. Punta tayo doon sa AK-47. Yung kaso ng AK-47, mga ka-clear, ito daw yung armas na ibinenta nila at dineliver sa NPA. Okay, tingnan natin. Totoo naman eh. Totoo naman dinismiss siya dito. That's 2015. Dinismiss si Asierto ng ombudsman. Okay? Pero tingnan natin ha. Okay. Wait, nasaan ka na? Ang dami ko kasing dokumento rito eh. For a while. Saan ka na? Teka lang po. Hindi ko makita. Kasi meron ditong findings.
ang Court of Appeals. Teka lang, ba't nawawala? Teka lang ah. Ito. Sarapan ko lang. O, liitan ko. Yan. Kita niyo ba? Ayan. Ito yun eh, oh. So, he was first ordered dismissed from the police service in 2015 by the Office of the Ombudsman after being implicated in the police 100 million dubious deal with the courier company Werfas in 2011. This was then when Asierto was serving as Chief of Firearms and Licensing in the PNP Firearms and Explosives. Okay, so na-dismiss siya. Totoo naman. Pero, alam niyo ba nangyari? Yung decision ng ombudsman ni-reverse. At pina-order ng Court of Appeals na siya ay ma-reinstate. Na-reinstate siya. So, in other words, yung kaso na to, hindi totoo. Wala siyang kinalaman dito. Okay? Pero pinapangalandakan pa rin, di ba? Ni dating Pangulong Duterte. Now, nung na-reinstate siya, di ba? Na-reinstate siya. Anong nangyari? Di ba pumutok na nga itong magnetic lifter? So, sila na yung kinasuhan. So, syempre sinampahan sa ombudsman. Oh, sino ba ang ombudsman at that time na? That's 2018. October 2018, nagtatago na siya. Okay? Dinismiss siya. Panahon nino? Ombudsman Martires. Martires was appointed August 2018. Okay? Yan ang mga naging kaso nila. Okay, now, so, balikan natin. Sabi niya kahapon, hindi, kasi may, hindi ko binasa. May report daw sa Intel na tinuturo itong mga Chinese. Eh, alam ko, Tingnan nyo ha, presidente ka eh. May nagre-report sa'yo. Investigador. Diba? Investigador. Bakit di mo mabasahin? Porket nandiyan dyan yung pangalan ni Michael Yang. Diba? O, ito pa, may papakita pa ako sa inyo ha. Pakita pa ako sa inyo. Teka lang. Ito. Diba? Sabi nga niya, 1999, nandiyan na si Michael Yang. Nag-business na. Ang ginawa itong Michael Yang, nagtayo ng mga mall, ano tawag dito? Yung parang mga mall, department store. Yan. Ang tawag dyan ay DCLA. Yan, tawag dyan DCLA. So, tandaan nyo to, basahin nyo to ha. Nag-DCLA yan. Lahat ng papautang sa Chinese, yan ang negosyo niya. Kalaking bloke niyan noon pa, hindi ngayon. Isang bloke sa Davao, binili niya lahat. Kanya yan. Puro department store. Ang tanong natin. Sige, bumili pala ha. Tanong natin. Bloke binili, lupa. Eh di ba Chinese yan? Bakit mo pinayagang bumili ng lupa at nagtayo ng department store? Very clear sabi yan. Binili niya bloke. So, ibig sabihin kahit Chinese, inalaw ni Pangulo, ni dating Pangulong Duterte, mayor at that time, na bumili ng lupa. Kaya ba, meron tong Philippine passport? Meron din ba itong fake na birth certificate na ginawang Pilipino? Tatanong lang, kasi nakabili oh. Patapayagan. Diba? Yun lang. Oh, binalikan ko lang yan. So, balik tayo sa kanyang pagrarant. Tapos pira-pirahin. Kilala ko yung Chinese eh. That Chinese guy Yang is always in the company of the ambassador of China. And every time Premier Wang of China comes, he is always a part of the entourage. So, ibig ba sabihin, pagkasama na sa entourage, hindi na gumagawa ng krimen? Diba? Yun yung nakakataka lang. Porkit kasama ng isang official ng taga-China, ibig sabihin malinis na. Kaya hindi mo babasahin yung ginawang report ni Police Colonel Asierto. Diba?
basihan yun. Ba't di mo babasahin? So lumalabas dito, bias siya. Pag gusto niyang tirahin, titirahin. Pag gusto niyang kampihan, kakampihan. O, ito lang. Ito lang. Sabi niya, as early as 2012, balik tayo kay PBBM. Diba? Sabi niya, gumagamit. O, bakit wala sa listahan niyo? Ba't di mo pinahuli? Diba? Kung totoo yan. O, ang kataon dito kay Michael Yang, may record sa PIDEA. Tinanggal lang dito sa panahon ni Wilkins. Diba? May record eh. Tapos panahon ni Wilkins, wala. Pero Aquino, admitted, meron. Aaron Aquino. Oh, samantalang si PBBM, pati at that time na tinanong si Albayalde, sabi niya wala siyang matanda ang meron. Sa PIDEA wala rin. So wala kayo mapalabas. Dito may record eh. Oh. Saka si Alan Lim may case. May naging kaso. So hindi makakaila yun. Na you were dealing with the suspect na involved sa drugs. Diba? Kahit na-acquit yan because of technicality, involved pa rin sa drugs. Papayag kaya Chinese with their setup dito sa itong salita ko, nare-record na ng satellite nila. So, ibig sabihin, kapag kasama na, hindi nagagawa ng krimen. So, ganun kakapaniwala na pag ang kasama isang opisyal ng China, lahat ng kasama nun malinis. Ganun yun. So, hindi mo maghihinalaan. Kahit may kaso. O sige, sabihin mo na si Michael Yang. Si Alan Lee. Yun yung nahuli. Mukha lang nagawa ng paraan para ma-dismiss. O ba't nakikipagtansak ka? Fajardo, former PNP officer and transferred to PIDEA with the rank of director to Patay. Known as scorer or one who delivers accomplishments, known as nagre-recycle of drugs for reselling, planting evidence of future operation. Fabricator of stories. See, sa akin lang ito, o Fajardo, binanggit mo. Asyerto, binanggit mo. Fabricator of stories. Matagal ka na eh. Diba? Bago ka pa umupo dyan na presidente, ang dami mo na sa listahan. Diba? Ang dami mo na sa listahan. Tapos diyan ka magra-rank. Ilang taon na to? After 3 years? 2018, 2016, o after more than 2 years? Saka mo sila babanatan? Di ba dapat noon mo pa binanatan pag-uupo mo? So, ibig sabihin, yung Intel funds mo, saka Confi funds mo na napakalaki na bilyones, ngayon mo lang nalaman yan nung binabanggit na yung pangalang Michael Yang, saka Alan Lim. Diba? So, ano to? Making intrigues again doon sa taong nagre-report sa'yo? Ang sa akin, isipin natin to. Kung itong mga taong to ay totoong gumagawa ng ganyang klase, mga ninja cops nagre-recycle ng mga illegal substance, magre-report ba sila? Magbibigay pa ba sila sa iyo ng report? Di ba magtatago na lang sila? Tatago sila kasi para hindi mo mahuli. Bakit nag-report pa? Na hindi mo binasa. Diba? Na hindi mo binasa. Okay. So, tingnan natin